So ngayon mga kababayan, eto yung sunod. Nako, ang sunod po natin pag-uusapan mga kababayan ay patungkol po dito. No, kung naalala ninyo mga kababayan, ako po, pasintabi po sa mga kumakain, pasintabi po sa mga nanonood sa akin, lalong-lalo na sa mga taga-US. Alam ko umaga dyan sa inyo. Nag-aalmusal kayo. Ito po ang aking masasabi. Sa kasawiang palad, si Alan Cayetano ay giniling na po. Si Alan Cayetano ay ginagrind, ginigiling. No? Di ba ang sagwa pakinggan? Kaya nga pasintabi sa mga kumakain. Ayan, like po tayo mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan ipantay yung like. So ganito po mga kababayan. Bakit ko nasabing giniling si Alan? Mga kababayan, kung naalala ninyo, ikwento ko na lang bago ko ipakita yung source. Kung naalala ninyo, ang NBI sa pangunguna ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, nasilip itong 2019 SEA Games sa Pampanga ni Alan Cayetano na overpriced cauldron or yung kaldero. Overpriced building, yung stadium, yung palaruan. So, ito daw ang mga presyo nito, bilyon-bilyon ang halaga, hindi dumaan sa bidding. At mga kababayan, ang pondo na ipinanggawa dito sa stadium at dun sa overpriced kaldero, galing sa budget insertion. So, pati nga daw mga kababayan, sabi ni Attorney Melvin Matibag, alam ko napanood ninyo, na pati si Digong nagbigay ng pera mula sa kanyang confidential fund dito sa SEA Games na to. So ngayon mga kababayan, bukod dyan sa kaldero sa Pampanga, alam ko napanood ninyo yan kay Attorney Matibag sa NBI. Pangalawa, itong inilabas ni Ping Lacson. May mga sources tayo niyan kahit i-search nyo. No, hindi ko na dito i-view isa-isa kasi kung i-view natin, andito kay Lacson, kay Matibag. So, yung pangalawa bukod sa SEA Games 2019, yun pa lang si Cayetano at si Pia hinihingal na. 'Di ba? Hinihingal na si Pia, hinihingal na si Alan. Dahil nung nalaman nilang imbestigahan itong 2019 SEA Games ng NBI, ang sabi ni Alan, sige, imbestigahan mo yan. Kami naman dito sa flood control, sabi ni Alan yan. Hanggang sa vlog na lang siya ng vlog, content, live na lang siya sa Facebook. So ngayon, mga kababayan, ito yung pangalawa. Naglabas si Ping Lacson ng ghost project ni Alan sa Taguig. Isang lugar, isang project, sunod-sunod ang pondo. Naalala nyo mga kababayan, isang lugar, halimbawa tulay, isang lugar lang yung tulay, isang tulay lang, pero yung pondo 1, 2, 3, 4, 5, every year may pondo. So paano nangyari yung tulay na yon na kada taon may pondo pero hindi natapos-tapos at hindi nagawa-gawa? So yun ang nilabas ni Ping Lacson. Kaya gigil na gigil si Ping Lacson na ilabas yan dahil sinabihan siya ni Alan Cayetano bakit daw ang laki ng pera ni Ping Lacson. So saan daw nanggaling? Kaya sabi ni Ping Lacson, reputasyon ko yan, pinag-ingatan ko yung apelyido ko at pangalan na ibinigay ng tatay ko, sinira mo kaya ito yung ganti ko sa'yo. Kung nanahimik ka na lang sana, wala Ang ginawa ni Alan, binangga si Lacson. Hindi niya alam na si Lacson, investigador yan Noon pa man, yan yung inatasan ni Miriam Santiago. Senator Ping Lacson. Alam ko yung kakayanan mo pagdating sa imbestigahan mo yan. Magaling si Lacson pagdating sa ganyan. So ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Ping Lacson, iniipon na niya lahat ng ebidensya laban kay Alan at ipinasa niya sa ombudsman, which is, pangalawa yon. Una, NBI Caldero, pangalawa kay Ping Lacson, yung ghost project na paulit-ulit ang pondo, isang proyekto lang at parehong picture. Pangatlo mga kababayan, eto na kung naalala ninyo. Nasilip ngayon ng DPWH ni Vince Dizon itong 42 ghost project dito sa Laguna Lake Reclamation. 42 ghost project. Nagtrabaho di umano, illegal.
Hindi alam ng pamunuan ng Laguna Lake at hindi alam ng gobyerno na meron palang ganong proseso galing sa DPWH. So, 42 ka-ghost project. Una, kaldero ng NBI. Pangalawa, yung ghost project ni Lacson. Pangatlo, itong kay Vince Dizon sa Laguna na 42 ghost project. Ito yung pang-apat. Naku, mga kababayan, giniling talaga si Cayetano. Sabi ko nga sa inyo, bilang na lang ang mga maliligayang araw ni Alan Cayetano dito sa mundong ibabaw. At mga ilang araw ay papasok at susunod ito kay Marcoleta sa Payatas. Si Marcoleta ang taga-samba, si Alan Cayetano ang magiging pastor. So ngayon mga kababayan, merong panibagong inilabas si Lacson. Ang 4.7 billion insertion ng magkapatid na Alan at Pia Cayetano. Patay tayo dyan mga kababayan. Eto Lacson, ibinunyag ang budget insertion ng magkapatid na Cayetano, si Pia at si Alan. Nako mga kababayan, may panibagong nilabas si Lacson. Nako. Kaldero ni Matibag, proyekto ng ghost project ni Lacson na paulit-ulit na ibinulgar kay Cayetano. Tapos yung reclamation sa Laguna Lake. Tapos pang-apat ngayon, naglabas na naman si Lacson. Lacson, ibinunyag ang budget insertion ng magkapatid na Pia at Alan Cayetano. Magkano? Like muna tayo, syempre. No? Mag-like tayo para malaman natin magkano ba yung budget insertion na yan. So bago natin tatalakayin at ituloy, ano nga ba yung insertion? Explain ko sa inyo, syempre, may source tayo. At ano ba yung insertion? Illegal ba yan o legal? Ganito po siya, depende sa paggamit yan. Pag ginamit mo sa ayos, legal. Pag ginamit mo sa hindi ayos, illegal. Pero 50-50, legal, illegal. Ganito yan. Ang insertion kasi, mga kababayan, ito po yung hihingi ka ng pondo mula sa pera ng taong bayan sa gobyerno na ang nakakaalam, ikaw lamang at ang Senate President. Halimbawa, ako at si Lacson. Ako, senador, si Lacson ang Senate President. Hihingi ako ng pondo sa kanya na 10 billion. Direct ko sa kanya, hindi ko ipapaalam sa mga kapwa senador. Kasi, mga kababayan, ang tawag doon insertion. 10 billion pondo, hingiin ko kay Lacson, kami lang dalawang nag-uusap. Kung siya ang Senate President, ako ang senador. Ngayon, kung yung 10 billion na yon ay inaprubahan ni Lacson at natanggap ko, depende na yon kung gamitin ko doon sa mga nilagay ko. Kung gamitin ko, illegal. Kung gamitin ko, legal, so goods. Kung hindi ko igastos yon, illegal. So, problema yun. Yan ang ibig sabihin ng insertion. Mag-insert ka ng pondo, halimbawa, puro kalsada sa lugar ng Mindanao. Project ko yan, 10 billion. I-direct ko kay Lacson kasi siya ang Senate President. Pirmahan niya, inukihan ng budget, inabot sa akin 10 billion. Ngayon, sa 10 billion na yan, 100 kalsada. Doon sa 100 kalsada, ang gagawin ko dyan, 50 lang. Yung 50 wala na. So ang tawag doon illegal. Pag nanakaw yun. So ngayon, paano yan malaman, Ken? Malalaman yan kung yung Senate President ay ibulgar niya. Pero, kung ang Senate President may kwinintuhang ibang senador, tapos binulgar nung ibang senador, malalaman na rin. Pangatlo, mga kababayan, hindi po basta-bastang malaman yung insertion kasi una, dalawa lang po sila ng Senate President nag-uusap niyan. Hindi po ang kapwa senador. So ngayon, kaya ano ba ang legal bukod sa insertion? Ang amendments. Ang amendments, mga kababayan, yan yung halimbawa 10 billion and 100 kalsada. Papipirmahan ko sa 24 ka senador yan. Halimbawa, ako, senador. May kasama ako, 24 kami. Iikot ako niyan, papirmahan ko ganito, pirma 1, 2, 3, 4, 5, na sumang-ayon sila. Ang panghuli, ang Senate President. Yan ang ibig sabihin ay,
amendments. Yung amendments dumaan sa aprobasyon ng kapwa niya senador. Yung insertion, diretso sa Senate President, dalawa lang sila nakakaalam. Kung gamitin ko sa tama o mali, walang makakaalam. Ang tawag doon, illegal or semi-legal. So ngayon mga kababayan, ito po ang ibig sabihin ng insertion. Binulgar ni Ping Lacson na may insertion pala ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano na nagkakahalaga ng 4.7 billion. Laki. 4.7 billion. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang umano'y 4.7 billion budget insertion ni Senator Pia Cayetano sa 2025 General Appropriation Act, habang 6.7 billion naman umano ang kay Senator Alan Cayetano. Take note mga kababayan. 11 billion, 11.4 billion po ito 11.4 billion. Mga kababayan, lahat 4.7 billion kay Pia, 6.7 billion kay Alan. Na patay tayo dyan. Ito po'y post mga kababayan ng Abante, no? Abante Radio. Ito po'y sister company ng Billionaire News Channel. So basahin natin dito sa link ng kanilang article. PBBM lang malakas, hello po. So ito mga kababayan, Lacson ibinunyag ang budget insertion ng magkapatid na Cayetano. So ito na. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson ang umano'y 4.7 billion budget insertion ni Pia Cayetano sa 2025 General Appropriation Act, habang 6.7 billion umano ang kay Alan Cayetano. Sinabi ni Lacson na hindi pa nila natutukoy kung magkano sa 4.7 billion na umano'y budget insertion ni Pia ang naipatupad. So, sa 4.7 billion insertion ni Pia Cayetano, ilan ang natupad dito? Kasi bago ka bigyan ng 4.7, kailangan may project kang i-propose niyan So, bilyon na umano'y budget insertion ni Pia ang naipapatupad kung ilan. Kay Alan, out of 6.7 billion, parang nasa 75 million lang ang hindi na-implement. Sa 6.7 billion, 75 million lang ang hindi na-implement. Lahat ng implemented, karamihan diyan ay sa Taguig. Sabi ni Lacson. Take note mga kababayan. Sa 6.7 billion ni Alan, 75 million ang hindi na tupad, hindi nagawa. So ngayon mga kababayan, makukulong ba si Alan dyan? Mga kababayan, sa madaling salita, opo, yes, totoo po, tama po. Bakit? According kasi sa batas, pasok sa kasong plunder, 50 million pataas. So kay Alan Cayetano, pasok pa? Opo, lagpas po 75 nga po. Kaya nga si Marcoleta nakulong Bakit? Kasi pasok po sa kasong plunder ang halagang 50 million. 75 million po. Kaya nga kasi Marcoleta nakulong po. Opo, tama po kayo. Oo nga po. Napanood nyo naman po. Opo, in-explain ko po. Ayun nga po. 75 million po ang natanggap ni Marcoletang regalo. So, ang 50 million pataas, pasok sa kasong plunder. So, 75 million, nakulong siya. So, kay Alan po ba, 75 million, makukulong po ba siya? Opo. Tama po. 100% po. Opo. Oo nga po. Bukod dyan sa 75 million, paano yung sa SEA Games? Paano yung sa Laguna Lake? Patay tayo dyan. Pasok po. Opo. Tama po. Continue. Gayunman, nilinaw ni Lacson na kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri upang matukoy kung may kaugnayan si Senator Pia sa mga questionable flood control project. Naku, patay ka diha. Hala ka. O sa mga nagtatanong, magkano po ba ang halaga para pasok sa kasong plunder? Ito mga kababayan.
Ayan na, mga kababayan ha. Para malaman nyo ang kasagutan. Eto na, basahin natin. Wait lang mga kababayan ha, lagyan ko lang dito. 50 million pataas pasok sa kasong plunder. So ito na, kwento natin. Ang sasabihin na ng mga DDSA, kwento mo yan eh. Di sige, basahin natin dito. According kay Google, syempre dito naman tayo eh. Ayan. Tama, ang halagang 50 million o higit pa ay legal na limitasyon o threshold para sa isang opisyal ng pamahalaan ay makakasuhan ng plunder o pandarambong sa ilalim ng Republic Act Number 7080 Anti-Plunder Law. Kita nyo mga kababayan? So, 50 million. Magkano ba yung kay Alan? 75 po. Opo. Kaya kapag ka nag-corrupt kayo, gayahin nyo si Cheese. 30 million lang. So, hindi pasok sa plunder. 30 million lang eh. Yun ang regalo niya ni hindi siya pasok sa plunder kasi 30 million nga lang. Gayahin nyo si Cheese. 30-30 lang. So ngayon, samantala, ibinunyag din ni Lacson ang umano'y illegal reclamation project sa bahagi ng Taguig ng Laguna Lake na inuugnay kay Senator Alan. Ang mga proyektong ay ipinipresenta umano bilang slow protection at mitigation project para sa flood control. Pero ani ni Lacson, lumabas umano na hindi flood control ang tunay na layunin ng proyekto kundi reclamation, kung saan tinambakan ang filing materials ang bahagi ng lawa. Batay umano sa Philippine Reclamation Authority na wala umanong permit ang mga reclamation project na tinutukoy ni Lacson. Sinabi rin ng senador na umabot na sa 32 ang bilang ng mga umano'y questionable flood control project sa Taguig. So wala pang pahayag ang magkapatid na Cayetano hinggil sa mga isiniwalat ni Lacson. Na patay ka din na anong gagawin natin nito ngayon? Article yan ha. Sir Michael Torres, hello po. And kay Maria Epps. Ayan. Kita nyo mga kababayan? Ayan po yung article. Binasa ko lang po. Galing po ito sa tunay na tabloista. Abante Radio. Di ba? Kita nyo mga kababayan? Nagkita nga dito si First Lady, si Chris Aquino, si Josh, at saka si BMB. Ito mga kababayan, nag-trending po si Chris Aquino ngayon. Nag-trending siya na parte siya sa Netflix Philippines. Ngayon mga kababayan, alam nyo ba, binanatan si Chris ng mga DDS. Nabuhay pa daw at nakapula. Diba? Kung si Alex Yala naka-green, inangkin nila, si Chris naman naka-red, sinabing maka-BBM na daw. Hindi ba nila alam? Hindi naman nag-aaway si Chris at si BBM eh. Diba? Ano naman ngayon kung nakapula si Chris? Ibig sabihin, supporter siya ni PBBM. Supported niya. Si Alex Yala nga naka-green lang, inangkin nyo na support si Sara eh. Diba? Si Chris Aquino nakapula, nag-react sila. Bakit daw nakapula? Ano naman ngayon? So hindi, porkit ba dilawan si Chris, magdilaw siya palagi? Di ba mga kababayan? So, yun po yun yung ating mga reaksyones, mga kababayan, sa mga oras na ito. Di ba? Alam nyo na mga kababayan. Kaya yung mga maingay na politiko, may mga sabit yan. Like po tayo mga kababayan. Huwag nyo pong kalimutan mag-like. Alam nyo naman po yan, Ma'am Rian, di ba? Ma'am Nini TV Vlogs. Mag-like po kayo. Ayan, ipantay nyo po yung mga like dyan sa mga hindi pa nakapag-like at nakalimutan mag-like. Double tap lang po ang screen. Magla-like na po yan. So, yun lamang mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi and see you next vlog. God bless. Thank you. And bye-bye.